Hindi ko maintindihan talaga tong ABS-CBN. ABS-CBN, nagpapalusot kayo no? Nagpapalusot kayo ng fake news. Bakit? Hindi porket sinabi ng PNP, yun na lang ibabalita nyo. Hindi na ba kayo marunong? O kaya sabihin nyo na ito sinabi ng PNP, pero sa palagay namin, hindi ito totoo. Dahil nakita naman natin. Ito po ang sinasabi nitong PNP na binalita ng GMA. Alam nyo naman itong mga to. Yung kanila pong anong tawag doon, yung kumbaga yung pinapakita sa madla. Ang sabi po ng ABS-CBN, ito tignan nyo po. Bagamat hindi masasabing fake news, nanlilito po itong mga to. Okay. Sabi po ng ABS-CBN, most of the rallies, pakinggan nyo po kahit English to, kaya nating Tagalogin. Ayon po sa balita ng ABS-CBN 2 hours ago, most of the rallies na monitored over the weekend, karamihan daw po ng rallies na monitor over the weekend, karamihan, ibig sabihin po ng karamihan, more than half, o dapat report, di ba? Okay. Magugulat kayo, kapit lang po kayo, ganito po sila. Ito sa akin, fake news na to eh. Kung may fake news po dapat imbestigahan, mahilig magsalita ng kumakalat ang fake news, kumakalat ang fake news. Etong mga media, basahin ko lang. Most of the rallies monitored over the weekend and related to the pre-trial of former President Rodrigo Duterte in the International Criminal Court took place in Davao City, according to the Philippine National Police. Mga kapatid, ayon din sa kanila, 58 yung na-monitor nila na rally. Sa atin, kung tayo magbabalita, dahil makatotohanan po tayo, itong 58 rallies na to ay naganap sa buong Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo. Pero ayon sa ABS-CBN, naganap daw yung karamihan ng rallies na yan sa Davao City. Hindi po Davao Region Davao City lang daw. Ibig sabihin, kung 58 yan, dapat kung karamihan, ano po ibig sabihin ng karamihan? Mas marami yan sa kalahati. Di ba? Simple lang po ang mga pagpe-fake news nitong mga dyaryo na to. Karamihan daw po ng rally naganap sa Davao City. Ulitin ko lang po, baka ako mali ng pang-intindi. Kayo na po ang mag-intindi nito. Most of the rallies monitored over the weekend related to the pre-trial of former weekend. Ibig sabihin po ng weekend, Sabado at Linggo. May naganap daw na 58 rallies. Pero karamihan daw niyan, basahin ko took place in Davao City. Imaginein po ninyo, karamihan daw sa mga rallies na pro Duterte ay naganap lamang sa Davao City. Tapos sasabihin nila, according to the Philippine National Police. Alam nyo, lumang tugtugin na yan. Wala ba kayong mga mata? ABS-CBN? Wala ba kayong mga mata? Ibig sabihin, yung 58, ano kalahati ng 58? Mahigit kalahati daw eh. Dapat at least naganap yan lahat sa Davao City daw. No? So 50, 25 plus 8, 25, 29. At least 13 rally naganap. May 13 rally po bang naganap sa Davao City alone ng 2 araw, Sabado, Linggo? Yung po bang sa UK? Yung UK po ba sakop ng Davao City? Sino pa po yung may mga nagrally? Yun po bang nagrally sa Canada? Sakop po ba yung Canada ng Davao City? Italy po ba sakop ng Davao City? Manila po ba sakop ng Davao City? Diyos ko. Ano ba naman kayo? Para lang sabihin na mga taga Davao lang ang mga nagrally. Karamihan na nagrally, taga Davao lang. Kita nyo, ganyan po sila.
Tapos ang lalakas makapagsabi ng fake news. Kita po ng mga tao, hindi po namin kinakailangan na sabihin na buong mundo nagrarally. Yung Japan ba, ilan sa Japan? 4 sa Japan eh. Yung Japan pala, Davao City pala nakakasakop sa Japan. Italy, Spain at Finland, Davao City ba yung mga yan? Okay. Antindi nyo. Ayan po, ganyan po sila magbalita. Ang saya, no? Masaya po talaga sa Pilipinas eh. Yung mga nagsasabi po ng totoong balita, kami po, mga vlogger, kami pa yung laging inaakusahan. Sa Korea din pala. Davao City rin ng Korea. Matindi talaga ito mga to. Tapusin na, ano yun na natin yan, scratch na natin yung isa. Punta na po tayo rito sa ICC, etc., etc. Ayan. Ito po, may sinabi po si Carpio. ICC, to continue trial whether Duterte's arrest legal or not. Ha? Carpio, takan-taka ako sa iyo. Di ba maestrado ka ng Korte Suprema noon, Antonio Carpio? Bakit wala kang pakialam kung legal o illegal ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong? Ang sinasabi niya, yung trial, magkukontinue kahit legal o illegal. Marami na po akong abogado na naririnig na ganyan. Kung totoo yan, anong klaseng korte pala yung ICC? Anong klaseng korte yung lilitisin ka pa rin kahit kinidnap ka? Illegal yung pagkaka-aresto kasi sabi ni Carpio, legal o illegal, itutuloy daw ng ICC yung kanilang kaso, yung kanilang trial. Anong klaseng korte yan? Illegal na yung pagkaka-aresto, itutuloy pa rin. Ito po, maestrado ng Supreme Court to. Hindi lang po si Castro naringgan ko nito eh. May narinig pa akong isang abogado, nakalimutan ko lang kung sino eh. Ibig sabihin, ganyan pala kasutil yan. Basta nasa kanila na yung tao, wala silang pakialam kung paano ka hinuli. Illegal man o hindi. Okay. Basta nasa kanila ka na, lilitisin ka na. Ito pa isa. Mga maliliit lang muna bago tayo pumunta dyan. Medyo mali ako ng kodigo. Given na eksperto sila, given na tama na si Duterte, kasi sinasabi ni Duterte yan di ba? Na ay nuutusan ko sila na patayin nyo. Di ba? Tama yan, naririnig natin yun. Yun daw. Si Duterte daw mismo ang nagbigay ng overwhelming na ebidensya laban sa kanya. Pero hindi po yan yung usapin eh. May overwhelming na ebidensya pala. Bakit hindi nyo rito sinampahan ng kaso? Ang usapin po dyan, di mas lalo nyo sanang sinampahan dito sa Pilipinas ng kaso kasi overwhelming na pala yung pag-amin ni Duterte. Bakit kinakailangan nyo pa siyang dalhin sa ibang korte? Dinadala nyo kasi na may kasalanan ba si Tatay Digong o wala. Hindi po yun yung usapin namin eh. Ang usapin po namin ng kidnapping, wala po siya, no? Wala po silang jurisdiction dito sa atin. Wala silang jurisdiction para litisin si Pangulong Duterte. Meron na po ba sa mga tauhan ni Pangulong Duterte na tumanggi? Tinatanggihan po ba na wag siyang sampahan ng kaso? Hindi po, wala po. Pero sa Pilipinas, yun po yung pinaglalaban nating mga Pilipino. Bakit nyo siya, di kung sinasabi nyo na may overwhelming na ebidensya na si Duterte pa nag-provide, hindi ba mas lalo siyang dapat litisin dito sa Pilipinas? Hindi yung dinala nyo siya sa ICC? Di ba? Yun yung usapin eh. Kaya tama rin to si Antonio Carpio. Narito na yan eh. Kaya dalawa na po yung problema dyan. No? Hayaan nyo na po
na may abogado si Pangulong Duterte, mukhang hindi na po ibibigay yan ng ICC, no? Sa legal na paraan kasi nakuha na nila pinamigay. Magkakaroon po ng problema yung mga illegalista dito na namigay. Ang bintang na kidnapping, maaring lusot ang ang ICC. Pero hindi po makakalusot doon yung mga nagdala sa kanya. Ano yung legal basis nyo para ipamigay nyo si Tatay Digong sa ICC mismo? Yun eh. Yun yung punto natin doon. Kung overwhelming, sabi ng mga expert, overwhelming, si Duterte nga nagsasabi, siya nga basahin ko lang, the biggest and the strongest, the most important witness of the prosecution is the accused, Mr. Duterte himself. Yun pala di ba? Yun pala, yung pala naman, na si Duterte naman pala nag-provide ng kanyang sariling ebidensya laban sa kanya, bakit nyo kinakailangan dalhin pa siya sa ICC? Okay, punta tayo ngayon. So dalawa na po, no? Iba po, hindi po magkarugtong. Lilinaw ko lang po, hindi po magkaiba na po yung kaso. Iba na po yung kinaso dito ng mga anak ni Duterte, kinakasuhan na po nila, pinalalantad nila si Pangulong Duterte dito sa mga nagdala sa kanya kung saan. Pag hindi nila nailabas yan, may kaso po sila, di ba? Hindi nila mailabas Okay, iba na po yung usapin doon dahil mukhang hindi na isusurrender yan ng ICC. Ang good news po, para naman may good news tayo. Ay, bura na po yun Nagkamali po ako, hindi pala yun yung tinantosan ko. Ang tinantosan ko pala doon, dito pa rin dapat kahit na anong katwiran ninyo. Sabihin nyo na very guilty si Tatay Digong, yan po ay krimen, allegedly na ginawa ng Pilipino, allegedly sa mga Pilipino, allegedly sa Pilipinas. Wala pong kinalaman ang labas ng bansa dyan. Ikalawa, crime against humanity ba yan? Kung 43 lang? 43 lang Matatawag na bang crime against humanity kung 43 lang sa loob ng 8 taon? I-divide nyo po. 43 divided by 8 years. 5 tao lang. O gawin nyo ng 6. 6 na tao lang ang namatay sa loob ng 1 taon. Yan ba ay crimes against humanity na? Okay. Doon naman po, yan po ang patutunayan ng legal team niya. Ngayon, ang good news po, ito pong kanyang legal team, isang British-Israeli lawyer, ay maganda po ang kanyang record pagdating po sa ICC. Nananalo, championin po, hindi pa po natatalo to. Magaling po siya na butasan ang kanyang mga kalaban dito po sa tinatawag nating yung mga prosecutor, no? Nananalo po siya sa legalidad, sa technical. Marami pong mate-technical dito kasi na nga yung sinabi ni Medaldea, siyempre paglalaban nila yan. Ikalawa, jurisdiction. Usapin po ng jurisdiction. Wala pong talo. Kabilang sa kanyang mga inabogado, ito pong isa, yung pinakatampok niyang inabogado ay yung siya po ay naging abogado ni Jean-Pierre Bemba, Vice President ng Democratic Republic of Congo. Tignan niyo po kung ano po ang kanyang, na-convict po siya noong 2016 si Bemba ang kaso niya po ay war crimes and crimes against humanity. Tindi, no? War crimes. Yun po kasi talaga ang nililitis dyan sa ICC, war crimes po. Kaya nga international At least may gera. So ito po, siya po ay na-convict. Ito pong si Jean-Pierre Bemba, pero dahil sa husay ng abogado natin, napawalang sala po siya. No?
napawalang sala itong si Bemba ng Congo sa appeals chamber ng ICC. Isa pa po ay si Eli Mokom Gawaka. Siya naman po ay isang militia leader from Central African Republic. Ano po ang akusasyon sa kanya? Again, war crimes and crimes against humanity. Napupunan niyo po, yung crimes against humanity sa mga kaso sa ICC ay involved po yung mga war. May gera po dapat. Pucha, kaya nga eh. Ha? Di ba? War against humanity, lagi po siyang kaakibat o katambal lagi ng war crimes. Ha? Tama. Tama si Tess Reno. Badong. War nga yung drug war eh. Ay, pucha o nga pala. Thank you very much muna kay Warlita Paredes na nagbigay sa atin ng $499. And thank you very much, Warlita Paredes. War nga pala. Kaya pa. War against drugs. Yan po. At dahil naprotektahan niya, no? Inatras po ng prosecutor yung kaso dito kay sino na nga yung sinabi ko? Eli Mokom Gawaka. O yung anak naman po ni Gaddafi, si Aisha Gaddafi. Ganun din po, no? Successfully protecting her legal rights despite no formal ICC charges being filed against her. So, kasi po, dahil nga pinagkaisa nila si Gaddafi, di ba? Yung anak niya na magmamana ng mga kayamanan ni Gaddafi, na ipagtanggol niya rin. Ayan, naprotektahan niya yung mga rights ng anak ni Gaddafi. Sino pa ba? Yun po ang mga tampok na pangalan, 3 ang naipanalo nitong tao na to. So, nasa magandang kamay tayo, samantalang yung prosecutor ay binoto lang yan. Binoto lang po yan ng mga membro ng ICC na bansa. So titignan po natin kung gaano talaga kahusay itong abogado ni Tatay Digong. Yan. Kaya good news po, di ba? Yan, dapat makakuha tayo ng mga good news. Kahit po sunod-sunod na bad news. Okay. Sa madaling salita, may nananalo pala. ako natuwa eh. Kasi akala ko akala ko lahat ng mga kinasuhan sa ICC na convict. Ang dami palang napapalaya din, no? Ang dami rin palang hindi natutuluyan ng kaso. Isa lang po, no? Yung mga kaso po natin naririnig sa ICC, panay involved po lagi may war. Alam niyo po kung bakit? International. At least 2 nationality. No? At least 2 nationality yan. Ito po very internal. Pilipino ang pinaghinalaan ang suspect. Pilipino ang alleged biktima. Sa Pilipinas po naganap lahat ng krimen. At ang problema pa po nila ngayon, ito po, nag-uutos si President Duterte hindi po bilang mafia leader, hindi po bilang criminal syndicate. Si Tatay Digong po ay nag-uutos bilang presidente. Ang war on drugs ay bahagi ng kanyang plataforma. Tumutupad sa kanyang ipinangako nung siya'y nangangampanya. Dito po baliktad eh. Sa Pilipinas lang, no, na nangampanya, sabi niya magko-conduct siya ng war on drugs. Nung naging presidente, nag-conduct nga ng war on drugs at naging matagumpay, 90% po ang
approval rating ni Tatay Digong o 89% something. Siya po ay yung campaign promise niya yan. Correct. Pinangako niya yan na lilinisin niya ang Pilipinas sa droga. Nung tinupad niya yung pinangako niya, natuwa po ang mga tao, mahal na mahal siya. At dahil dyan, ngayon, inuusig siya sa kanyang pagtupad, sa kanyang campaign promise. Baliktad eh, di ba? Kung sino po yung mga hindi tumupad, 20 pesos na bigas, 1 million pabahay. Itutuloy ko ang mga proyekto ni Digong. Yung mga hindi po natupad, yun po yung baliktad po eh. Wala kayong pakialam. ICC, wala kayong jurisdiction. Ngayong araw na to, pinagdiriwang natin ang ika-6 na taon na pagbaklas natin sa ICC. 6 na taon na tayong bumaklas sa ICC. 6 na taon na tayong hindi miyembro. Paano kayo magkakaroon ng jurisdiction? Mismong si OSG, Solicitor General Minardo Guevara, ayaw i-represent ang mga tauhan ni BBM. Kasi nga, hindi niya kayang ipagtanggol yung mga tao na nagpatupad o ibinigay yung citizen ng Pilipinas sa isang entity na hindi natin dapat kinikilala. Magkakaroon po sila ng mga kaso? Correct. Lahat po ng yan, magkakaroon po ng may mga nilabag po sila. Nilabag nila ang konstitusyon ng Pilipinas. Sabi nga, tama rin naman, walang kaugnayan dun sa kaso sa ICC. Correct. Magkaiba po yung mga judge. I-judge po sila dun. Depende sa, ngayon pa lang, nakikita na natin, 2 na po yung nakita ko na iniangal. Yung isa po, inangal ng ginagamit yung kanyang anak. Tatay mismo yung umangal. Abogado yata yung tatay. Yung isa naman po, panahon na ni BBM namatay yung anak. Paano mo magiging AJK ni Duterte yun? Panahon na ni BBM namatay yun. Ibang klase talaga. Aling Sheila, okay ka pa ba? Sikat pala si Aling Sheila, kaya tawa ako ng tawa. Ito pala yun. Ito pala istorya ni Aling Sheila. Okay. Kaya good news po ng good news, no? Pero ito po ang hindi nila mapipigilan. Umamin po si Ping Lacson. Sabi po ng mga leader niya at saka ng mga gobernador at mayor, lalo na po sa Visayas at Mindanao. Ito in-interview si Ping Lacson ni Ali Soto. Umamin sila na apektado. Apektado po ang mga kandidato ng government. Apektado po yung mga BBM. Ayon po to kay Lacson, no, nire-report sa kanya ng mga leader niya sa Mindanao at sa Visayas. Yan po. Kaya sabi ko sa inyo, ang inisyal na epekto niyan sa mga kandidato ni Marcos. Kung kayo hindi mananalo lahat, isisiro diretso namin kayo. Kayo may kasalanan yan. Yung mga loyalists, akala ko dapat kayo nagdidiwang. Bakit galit pa rin kayo? Nakakatawa tong mga loyalists eh. Galit na galit pa rin kay Badong eh. Daming galit kay Badong ngayon. Kayo pa galit? Dapat kami galit Kayo ba yung pinakulong yung presidente nyo? Kayo ba yung anak ng presidente nyo may kasong na nakasalang sa impeachment? Tapos yung tatay naroon sa ICC, nakakulong? Hindi ba dapat nagdidiwang kayo? Hindi nyo magawang magdiwang, no? Kasi buong mundo kung saan may Pilipino nagrarally. Ko-questionin nyo na naman ba na nilalangaw? Pati ba yung Hong Kong? Kanina may nagko-question pa sa Hong Kong eh. Di ba milyon ng Pilipino sa Hong Kong? Bakit daw 1,000 lang ang dumalo? Kayo nga kahit 20 wala eh.
Kayo nga kahit 20 wala kayong mapaparali sa Hong Kong eh. Bakit libo-libo lang daw? Libo-libo lang daw. Hindi na po. Pati po yung Okta, pinaliwanag nila, bumabagsak. Kahit nasa top 12 pa sila, hindi pa po yan. February pa po yan eh. March 11 po, tandaan nyo po yung petsa, March 11. No? Happy birthday, Tatay Digong. Nangangantsaw yung isa eh. Libo lang daw ang dumalo. Di ba, million kayo sa Hong Kong? Bakit daw libo lang ang dumalo? For your information, libo lang, hindi magkasya sa loob. Mas marami yung nasa labas. Nasa labas ako eh. Okay. Si Ping Lacson, eto po, bumibilib kay Torre dahil masyado raw ano si Torre. Masyado raw yung anong tawag doon? Yung maximum tolerance daw si Torre. Bilib eh. Bilib si Lacson eh. Alam nyo, Senator Lacson, maximum tolerance lang daw yung nagawa. Maganda raw yung handling ng PNP. Alam nyo, Senator Lacson, bali-baliktarin mo man, no? Pabanguhin mo man yung administrasyon na kinabibilangan mo. Kahit na wala nasaktan, no? Sabihin mo nang hindi sinaktan si Tatay Digong, hindi sinaktan si Medaldea, hindi sinaktan si Kitty, hindi sinaktan si Abansenya. Hindi naman yan yung pinaglalaban namin. Bakit dinala si Tatay Digong doon sa The Netherlands, sa The Hague, Netherlands? Bakit nyo dinala si Digong sa The Hague, Netherlands? 'Di ba? Kung tama yung sinasabi ng mga abogado na international expert na matindi at si Duterte pa nag-provide ng kanyang mga yung kanyang ebidensya laban sa kanya, bakit dinala nyo sa The Hague, Netherlands? May jurisdiction ba? Wala. Dahil 6 na taon na tayong hindi kasapi ng ICC. Paano sila magkakaroon ng jurisdiction? Alam nyo kaya naiiyak si Bato? Laging sinasabi Interpol ng Interpol. Naiiyak sa galit ha. Interpol kayo ng Interpol. Dating chief of police si Bato. Alam niya kung ano ang papel ng Interpol. Hindi po makakapasok ang Interpol. Hindi po makaka-enter si Paul. Kung nag-enter po si Paul. Yun po ibig sabihin. Nakakatawa. Kinakailangan po natin tumawa kasi magigiba po tayo lahat pag iyak tayo ng iyak eh. Ilang araw na tayong umiiyak. Matuwa naman tayo. Uminter si Paul. Dahil pina-inter nyo. Nakakalungkot mga kapatid. Pero bahagi na tayo ng kasaysayan. Huwag kayong mag-alala. Yung mga nangyayari ngayon, maikukwento nyo to sa inyong mga kaapo-apuhan. Kung buhay pa kayo. May kwento nyo. O yan, challenge ng mga taga Hong Kong. Yun ang mamaliit sa mga rally ng Hong Kong. Sige nga, pumunta nga kayo. Tiniti ako sa linggo, meron niyan rally yung mga taga Hong Kong. Puta ba? Padadaig ba yung mga taga Hong Kong?
Nung tinanong naman si Lacson kung tama ba yung ginawa ng pamahalaan, hindi ron na raw siya dadagdag. Marami na raw eksperto. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.